Magre-potting muna ang lola nyo dahil mukhang matamlay na ang mga halaman. Palibhasa, kulang na sa dilig, kulang na siya sa lupa at fertilizer. At nadiskubre ko na hindi pala lupa lahat ang laman ng isang pot. May halo pala itong styrofoam. Dahil nga ang lupa nga naman dito sa Hong Kong ay maituturing na ginto sa sobrang mahal. Katulad nga na isang pakete nito na titimbang lamang ng halos kalahating kilo dahil magaan nga siya, ay nagkakahalaga ng 15 Hong Kong dollar na katumbas ng mahigit 100 peso. Bawal ka kasing kumuha ng lupa dito kung saan-saan lang dahil pwede kang makasuhan. Dahil nga kahit ang mayayaman dito sa Hong Kong ay wala silang sariling lupa. Kung sakali mang may isang 100 square meter kang lupa dito sa Hong Kong ay maituturing ka nang napakayaman. Dahil kahit na ang mayayaman dito ay nakatira lamang sa mga condominium na walang sariling lupa. Kaya nga nung nabanggit ko sa amo ko na ang tatay ko sa Pilipinas ay nagmamay-ari ng 6 na ektaryang lupa, aba namangha siya, sabi niya mayaman pala ang tatay mo. Ang sagot ko lang ay tawang malakas, di ba guys? Relate kayo, kahit may lupa kayo sa Pilipinas ay hindi naman masasabing mayaman tayo dahil sa sobrang taas nga ng gastusin sa pagsasaka at halos hindi na nga makabawi kapag nakaani na dahil nga sa mura nga yung mga produkto natin ay nahihirapan din tayong makabawi. Kaya kung may lupa kayo dyan sa Pilipinas guys, aba napakaswerte ninyo at palaghan nyo po ito. Kung maaari ay huwag ninyong isasanla at kung sakaling maisanla nyo man ay siguraduhin yung matutubos nyo rin. Dahil dito sa Hong Kong ay sobrang mahal ng lupa talaga. Sa totoo lang, mas mahal pa nga yung lupa kaysa sa halaman dito. Ayan, nakatatlong balot na ako. At kahit nga yung maliit nagkalat sa sahig ay pinupulot ko dahil sayang. May kasabihan na ang halaman daw ay parang babae, kailangan alagaan para mamulaklak. Totoo nga naman, di ba? Sa Japan Homes ko pa nabili ang mga lupa at ito nga't binabasa ko yung liquid fertilizer kung pwede ko na ba siyang lagyan ng fertilizer kahit kare-replant ko pa lang. Ang sabi, hindi daw pwede sa mga weak plant. So, kailangan ko maghintay muna ng at least 1 month bago ko lagyan ng liquid fertilizer. Dilig-dilig na lang muna at least once a day kasi hindi naman mainit ang panahon dahil nga winter dito, medyo malamig ang panahon. Kaya sapat na yung once a day na pagdidilig. At huwag masyadong marami kasi baka malanta pag masobrahan sa tubig. Ayan, masaya na yung mga halaman ko dahil hindi na sila nagsisiksikan sa isang paso. At nadagdagan na sila ng lupa. Thanks for watching!